So ayan, magandang gabi po sa lahat ng tagapakinig ng Pinoy Creepy Files channel. Ngayon po ay June 5, 2026, araw ng Biyernes dito sa Pilipinas. Masamang balita. Hindi pa nga tayo na monetize, na tag naman tayo ng reuse content. So, hindi naman ako nag-reuse content mga kaibigan, no? Ang aking binabasa dito ay galing sa mga sender. Hindi ko alam kung reuse ba multiple times. Kasi ang pagkakaalam ko ay isang beses lang. Halimbawa na send sa kabilang channel, bali dalawa lang kami. Okay lang yun. Pero pag sobra na yata, ay matatag na reuse content. Halimbawa 3 na. Siguro ganito ang epekto guys, no? Kapag yung main channel natin ay may issue, siguro nadadama yung mga bago. But anyway, hindi naman po tayo na susuko muna, no? Try po natin na makabalik dito sa YouTube, no? Partnership program. Kasi alam ko naman na hindi ako nagnanakaw ng mga video, hindi ako AI. Kasi ako ito, gumagawa ng sariling video para mag-entertain sa mga tao. Pero kung wala na talagang pag-asa guys, so doon na siguro ako susuko na. Pero sa ngayon, patuloy pa rin po tayo at katunayan, meron na naman po tayong handog na kwento para sa inyo ngayon na nagmumula sa sender natin na si Jaderick or Jad Arasmo, no? Sinend niya sa email. At saka yung iba naman sa Facebook nila sinesend yung mga kwento. So yun lang po mga kaibigan, magsimula na po tayo sa kwento niya. Pasensya na medyo napahaba mga kaibigan, no? Sana po ay masuportahan ninyo itong channel na ito kahit na hindi pa nga na-monetize, nagka-violation na. So sige lang, ganito talaga ang buhay. Parang nawawala na ng pag-asa. At hirap na ngayon pero patuloy pa rin tayo. Pero pag hindi nyo na ako makita, ibig sabihin wala na akong kuryente. So yun lang. And magsimula na po tayo. Isang mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig ng Pinoy Creepy Files. Muli ay magbabahagi na naman tayo ng isa na namang kwentong may kaugnayan sa kababalaghan. Maikli lamang po ito pero base po ito sa tunay na karanasan. Halina at sabay-sabay nating pakinggan ang totoong karanasan ni Totong. Magandang gabi sa inyo Sir Alex. Muli po akong mag-share ng kwento. At ewan ko ba, ba't ang daming kwento ni Mama tungkol doon sa lugar nila, pero sana po ay makatulong po ito sa inyong channel at maitampok. Ito po ay kwento lang din ng kaibigan nila Mama doon sa lugar nila. Tawagin na lang po natin ang may karanasan sa kwentong ito sa pangalan na Totong. Si Totong po ay solo sa buhay. At komprador po siya ng uling doon sa lugar nila Mama dahil ito po ang kanyang negosyo o hanap buhay. Marami po mga puno sa lugar nila na pwedeng gawing uling tulad ng ipil-ipil, apyan, goma-goma at mga santol. Isang araw Sir Alex, dumating si Totong para hakutin ang mga naipon niya na sako-sakong uling doon kina Mama. Dahil doon iniimbak at hinahakot ni Totong ang mga naiipon niya na inuling ng mga taga roon. Isinakay niya lang po ito sa karosa na hinihila ng kalabaw upang ihatid sa mga nakasundo sa presyo niyang mga customer. Bumati pa ng magandang araw si Totong kina Mama at sa mga kapatid ko na nakaupo lamang doon sa mahabang upuang kahoy sa bakuran nila na nakikinig ng radyo habang kumakain ng nilagang saging. Maayong aga sa inyo da.
Daw maayos ang kaon nyo das ang saging ba? Gandang umaga sa inyong lahat diyan. Sarap ng kain nyo ng saging dyan ah. Sambit sa kanila ni Totong. Sagot naman ng aking half-brother na si Junjun. Dali din ng Totong, kaon di saging danay. May paris ni nga ginamos nga gulabid. Halika muna manong Totong, kain ka muna rito ng saging na may paris na ginamos. Baw, namit ba? Paborito ko na. Baw, sarap ba? Paborito ko yan. Sagot ni nung Totong. Bago pumasok sa bakuran, ay may kinuha daw muna si Totong doon sa karosa niya na isang maliit na puno ng saging at pumasok siya sa bakuran nila mama. Inabot niya ito kay mama at sinabing, "Itanim niyo ito ma dahil wala pa akong nakitang ganitong uri ng saging na nakatanim dito sa inyo." Ang saging po na ito, Sir Alex, ay tindok kung tawagin sa amin. Isang uri ng saging na kapag namumunga kadalasan ay 2 lang ang sipi nito o swerte na po kung makatatlo o 4. Ngunit kahit 2 lang ang sipi niya ay gabraso naman sa laki at mahaba ang mga bunga nito, Sir Alex. Habang kumakain sila ng saging ay naikwento daw ni Totong ang naging experience niya sa saging na iyon. Ayon sa kanya, binigyan daw siya nito ng kanyang pinsan at tinanim niya raw. Mga ilang metro lang sa kanilang bahay. Dagdag pa ng pinsan niya na matalinghaga umano ang saging na iyon dahil dito daw nakukuha ang isang mutya na nakapagbibigay ng pambihirang lakas, swerte at kaalaman. Pag malapit na daw ito mamunga, ay tuwid at nakatutok daw ang posisyon ng puso nito sa kalangitan. Kung gusto mo raw makuha ang mutya, ay aabangan mo lang ang puso hanggang sa ito ay kusa at dahan-dahang yuyuko. Tapos dito daw ay may mahuhulog na bilog at yun na po yung mutya ng tindok na saging. Pero kailangan handa at buo ang loob mo rito dahil kailangang saluhin mo ito gamit lamang ang iyong bunganga at bawal pulunukin tapos kinakailangan ilipat agad sa maitim o itim na tela. O? Ganun lang tapos magkakaroon ka na ng mutya? Tanong pa raw ni Totong sa pinsa niya na medyo may duda siya ng mga sandaling iyon sa mga sinabi ng pinsa niya. Ang sagot nito, "Oo, ganun lang kasimple. Pero kung tatanungin mo bakit wala akong mutya niyan, ay hindi ako nakakakuha kasi alas 12 ng hating gabi yuyuko ang puso niyan eh. Mas mabuti pang matulog na lang ako kaysa sa magbantay. Paano kung hindi yuyuko ang puso? Di buong gabi akong walang tulog." Pabirong sagot pa ng pinsan ni Totong sa kanya. At yun na nga po, Sir Alex. Makalipas ang ilang buwan simula nung itanim ni nanay ang saging na tindok na iyon, ay lumaki na ang mga saging na ito. At napansin naman ni Totong na nagsimulang magkaroon na ng puso itong saging na ito at hindi raw maalis-alis sa kanyang isip ang tungkol sa mutya na kinuwento sa kanya ng kanyang pinsan. Sa mga sumunod na araw pa noon ay pansin niya na tuwid nga ang puso nito na nakatutok sa langit. Kaya napagdesisyonan niya na kunin ang mutya nito kung totoong meron man. Totoo kaya yun? Bahala na. Kung totoo man na may mutya ay gusto ko talagang makuha yun ah. Wika ni Totong sa kanyang sarili. Bilang paghahanda, Sir Alex, sa bahay nila bandang hapon ay naggupit daw siya ng maitim na tela at inilagay niya lamang ito sa kanyang bulsa. Talagang naghintay siya. Patingin-tingin pa raw siya sa kanyang relo kung anong oras na. Nang gabing iyon maliwanag ang buwan kaya hindi daw siya nagdala ng lampara. Yung lighter na may flashlight na lang daw
ang kanyang dinala at bandang 11:00 ng gabi ay nagtungo na siya sa puno ng saging. Pagkatapos ay inaabangan ang pagyuko ng puso nito. Pagpatak ng 12:00 ng hating gabi, Sir Alex, ay talaga raw pong napansin niya na unti-unting yumuyuko ang puso ng saging at agad na naghanda siya. Nanda niya ang kanyang sarili. Agad na binuka ni Totong ang kanyang bunganga at inintay na may mahulog na bagay. Yun na yung mutya. Nang hindi nagtagal, ay meron daw po talagang bilog na lumiwanag at dahan-dahang gumalaw hanggang sa mahulog ito sa kanyang bibig. Nagmumula talaga ito sa gitna ng puso ng saging na noon ay bumuka rin ng kusa. Nasalo naman daw ni Totong ang bilog na bagay na yon, pero hindi niya inasahan ang mga sumunod na nangyari. Paano ba naman kasi? Pagkalapag daw ng mutya sa kanyang bibig, sa kanyang dila, ay bigla na lang may 2 kamay na sumakal sa kanya na malaki. Mabalahibo ito, malakas at nakita niyang maitim na tao. Sinara ni Totong ang kanyang bibig upang hindi maagaw sa kanya ang mutya. Subalit pinipilit ng nilalang. Mga ilang minuto raw sila na nagpagulong-gulong sa lupa. Nakikipag-agawan ang nilalang sa kanya sa mutya na yon. Sobrang lakas daw ng nilalang, Sir Alex. Makailang beses daw siyang binuhat nito at binalibag sa lupa. Nang dahil sa lakas at higpit ng pagkakasakal sa kanya ng nilalang na iyon, sumagi sa isip ni Totong na hindi niya kakayanin ang nilalang na ito. Kaya sumuko siya, Sir Alex. Ibinigay niya ang mutya dahil buhay niya ang magiging kapalit kung kanyang ipipilit na hindi ibigay. Kaya binuka niya na lamang ang kanyang bibig at sabay dinura ang mutya sa mukha ng nilalang. Nang madura niya ito, ay dali-dali raw siyang binitawan ng nilalang na yon at sinalo ang mutya. Pagkatapos ay naglaho na parang bula sa dilim. Grabe. Hinang-hina raw siya pagkatapos ng pakikipagbuno na iyon at gumagapang na lamang daw siya sa lupa pabalik sa kanyang bahay dahil sa pakiramdam niya po, Sir Alex, ay nabugbog ng husto ang buo niyang katawan. Para umano siyang pinagtulungang bugbugin ng kung anong nilalang doon sa ilalim ng puno ng saging. Ganun pa man, pasalamat na lang si Totong dahil nabuhay pa siya. Noong mga kasunod na araw ay dumaan daw ang pinsan niya at agad niya itong tinawag. Nang malapit na sa kanya, ay walang ano-ano'y binatukan niya ito at sabay sabing, "Way kagid klaro pinsan lapit pa ko mapatay sang kagaguhan mo kay wala ka man naghambal nga may maligno gali nga magdumog sa akon para agawon tong mutya. Gitsakit ng lawas ko, lantawa bla. Walang hiya ka namang pinsan ka Muntik pa akong mamatay sa kagaguhan mo Hindi mo naman sinabi sa akin na may maligno palang makikipag-agawan sa mutya. Dinumog ako at muntik akong mapatay. Tignan mo nga itong itsura ko. Napuno ng pasa ang katawan ko. Butit na buhay pa ako Wika ni Totong sa pinsan niya. Dahil sa itsura ni Totong, humalakhak ng tawa ng malakas ang pinsan niyang ito at sinabing bantay daw iyon ng mutya. At pag natalo raw iyon ay magiging alalay niya yon. Sus, di ka sana sumuko. Lumaban ka sana. Alam mo pag natalo mo yon, magiging alalay mo yun. Alalay? Tingin mo kaya ko yun?
Parang NBA player sa tangkad ang lalaki na yun eh. Napakaitim at mabalahibo ang katawan. Ilang ulit akong pinasan at binalibag sa lupa. Butit na buhay pa ako eh. Sagot ni Totong sa kanya. Wala naman daw siyang alam kung papaano makipaglaban sa mga ganon. Kaya minabuti niya na lamang Sir Alex na isuko ang bagay na iyon. Siguro hindi daw yun para sa kanya. Mabuti na yung ganon. Kesa naman daw po sa mapahamak siya. Aanhin naman niya yung mutya. Kung patay na siya. Pati ang mga kapatid ko kay mama ay napahalakhak imbis na matakot sa sinapit ni Totong sa kanyang kwento. Dahil nagmukha raw siyang tanga at nabugbog pa ng nilalang na umagaw ng mutya. Pahamak daw ang pinsan nito. Ganon pa man, ipinagpasalamat na lamang ng buong angkan. Buhay pa si Totong. Alam niyo, pati si mama natawa talaga noong magkwento siya. Pero nakakatawa man sa iba, para po kay Totong ay isang karanasan yon na hinding-hindi niya malimutan. Isang karanasan na muntik niyang ikasadlak sa kapahamakan dahil lamang sa ambisyon na makakuha ng mutya para magiging malakas daw siya. At matapos nga ang karanasan niyang yon, nangako siya sa kanyang sarili, di baling tatanda siya sa pagnenegosyo ng uling. Ayaw na raw niya makakita at humanap ng mutya. Ayaw na niyang maulit ang karanasan niyang iyon na muntik mapahamak sa nilalang na kaagaw niya sa bagay na ito. Doon po natapos ang kwento ni Totong, Sir Alex. Salamat po Sir Alex at patuloy ko pong susuportahan ng inyong channel. Alam ko po na may mga kwento pa akong makukuha sa aking mga tiyo at mama doon sa aming lugar. Pag makakuha po ako, ay agad ko po itong ibabahagi sa inyo. God bless po. Jad ng Negros. Ayan, maraming salamat po sa iyo Sir Jad. Saludo po sa iyo ang Pinoy Creepy Files sa mga kwento niyo po. Kahit maikli lang ay alam mo namang tunay ang kwento niya, mga kaibigan. So grabe yung yung karanasan ng ni Totong, no, na kwento niya. Parang sa Negros yata ito nangyari. Ano kaya yun? Hindi naman siguro yun aswang, dahil kung aswang yun guys, sigurado kagati na siya nun. Kasi sabi daw nila, may narinig po akong kwento tungkol sa yung about sa mutya guys ng saging. Basta may nakarinig na ako niyan dito sa mga matatanda. Totoo daw ang mutya ng saging, pero hindi mo basta-basta makukuha yan kung kulang ka sa yung abilidad spiritual. Dapat handa ka kasi totoong may makipag-agawan yan sa'yo. Kasi mutya yan pampalakas yan ng mga nilalang na yan. Pero kung para sa'yo talaga yan guys. Kasi ang mutya ng kalikasan, kung gusto ka niyan, lalapit daw yan sa'yo. Pero siguro hindi niya kaya. Nangako yung si Totong na ayaw na niya ng mutya. Siguro nakita niya yung itsura ng nilalang. So yun lamang po mga kaibigan, no? Kung nakaabot ka sa video na ito dito sa dulo, hihingi po ako sa iyo ng suporta mga kaibigan ko dyan. Kahit isang like lang po, subscribe or mag-comment kayo dyan. Okay na po yun sa akin. Ang importante, may mag-subscribe po guys. Yun lamang po yung hinihiling ko, kahit na mukhang walang pag-asa itong narration ko ngayon guys kasi hindi pa nga ito na-monetize. Nagka-violation agad na hindi naman, ewan ko sa YouTube. Mukhang ayaw na niya sa akin. Pero sana, hoping pa rin na makabalik. Pag nakabalik tayo, yun na siguro yung pinakamasayang araw sa aking mundo ng entertainment dito sa YouTube, no? Pero sige lang, hihingi ako sa inyo ng dasal din, no? Isama niyo ako sa inyong dasal guys, na sana makabalik ako para mapagpatuloy yung kung ano yung nasimulan dito sa YouTube. So yun lamang po, magpapaalam na ako sa inyo. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, ito po ang Pinoy Creepy Files. Magandang gabi.